Isang lumang video na akala ng marami ay matagal nang nakalimutan, biglang muling umikot sa social media. At dahil sa pag-resurface ng video na ito, muling napunta sa spotlight ang pangalan ni Mariel Padilla at Senator Robin Padilla. Ang dating pahayag ni Mariel ay muling pinag-usapan ng mga netizen at kasabay nito ay dumating ang kanyang bagong video kung saan ipinaliwanag niya kung ano talaga ang ibig niyang sabihin noong ginawa niya ang orihinal na pahayag. Pero ano nga ba ang tunay na nangyari? Ano ba talaga ang sinabi ni Mariel? Bakit naging kontrobersyal ang isang lumang video? At higit sa lahat, sapat ba ang kanyang bagong paliwanag para matapos na ang diskusyon? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, isang mahalagang paalala. Ang video na ito ay ginawa para ipaliwanag at suriin ang mga pahayag na naging bahagi ng pampublikong diskusyon. Hindi natin layunin na manghusga o magpakalat ng maling impormasyon. Dahil kapag showbiz controversy ang pinag-uusapan, napakadaling lumaki ng isang issue kapag ang isang maikling clip ay kinuha lamang mula sa isang mas mahabang konteksto. Kaya ngayong episode, babalikan natin ang buong kwento. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at showbiz updates. Number 1, si Robin nakatapos yan ng college. Meron siyang degree sa criminology. Next, si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Okay? Without even being a senator. Okay? Number 3, sa tingin niyo ba ang Philippine Army, bibigyan siya ng ganun kalaking role, ganun kalaking responsibility sa Philippine Army na siya ang in charge of communications at strategic planning? Kung sa tingin nyo, hindi siya qualified. Nagsimula ang panibagong usapan matapos muling kumalat online ang isang video mula sa isang 2022 vlog ni Mariel Padilla. Noong panahong iyon, tumatakbo si Robin Padilla para sa Senado. Sa video, ipinagtatanggol ni Mariel ang qualifications ng kanyang asawa laban sa mga taong kumukwestiyon kung karapat-dapat ba itong maging senador. Isa sa mga puntong binanggit niya ay ang karanasan ni Robin sa batas at sa kanyang pagkakakulong. At dito nanggaling ang statement na muling pinag-usapan ngayon. Sa video, sinabi ni Mariel, si Robin noong nasa bilibid nakapagpasa ng batas, okay, without even being a senator. At dahil sa paraan ng pagkakasabi nito, may mga netizen na literal na nagtanong, paano nangyari iyon? Paano makapagpapasa ng batas ang isang taong hindi pa senador? At dito nagsimula ang malaking diskusyon. Dahil kung literal na pagbabatayan ang statement, maaaring isipin ng isang ordinaryong viewer na si Robin mismo ang gumawa, nag-author, o bumoto para maipasa ang isang batas habang siya ay nakakulong. Pero mahalagang tandaan, hindi iyon ang ibig sabihin ayon sa bagong paliwanag ni Mariel. At iyan mismo ang sentro ng kanyang clarification. So sinabi ko na nasa bilibid pa lang siya, gumagawa na sila ng batas. Tinake yan ng literally. Siyempre, hindi ka naman makakapagpasa ng batas kung hindi ka senator, kung hindi ka legislator. Ang malaking dahilan kung bakit naging viral ulit ang video ay dahil maraming tao ang nanood dito ng walang orihinal na konteksto ng 2022. Kapag may lumang video na muling lumitaw makalipas ang ilang taon, nagkakaroon ito ng bagong audience. May mga taong unang beses pa lamang nakakita ng video. At kapag isang controversial statement ang unang narinig ng isang tao nang walang buong background, natural lamang na magkaroon ng mga tanong. May mga nagsabing mali ang pagkakaintindi sa batas. May mga nagsabing dapat ay mas malinaw ang pagkakasabi ni Mariel. At mayroon ding mga nagsabing hindi naman dapat literal na basahin ang statement dahil malinaw naman umano ang puntong nais niyang iparating. Dito nagkaroon ng dalawang panig. Isang panig ang nagsasabing kung sinabi mong nakapagpasa siya ng batas, dapat literal na tama iyon. At ang kabilang panig naman, hintayin muna ang buong konteksto bago husgahan ang isang lumang statement. At dahil social media ang pinag-uusapan natin, alam naman natin kung gaano kabilis kumalat ang isang controversial clip, isang maikling video, isang caption, isang reaction, at maya-maya, libo-libong tao na ang nagbibigay ng sariling interpretasyon.
Ang mahalagang tanong, naging senador ba si Robin noong nasa bilibid? Dito kailangan nating maging malinaw. Hindi senador si Robin Padilla noong siya ay nakakulong. Ang kanyang kaso noong 1990s ay may kaugnayan sa illegal possession of firearms and ammunition. Makikita mismo sa 1997 Supreme Court decision ang pangalan ni Robin Padilla at ang background ng kasong iyon. Mahalaga ang distinction na ito dahil dito umiikot ang malaking bahagi ng kontrobersiya. Ang isang senador ay may legislative function. Ang paggawa at pagpasa ng batas ay dumadaan sa proseso ng lehislatura. Kaya kung ang statement ay intindihin bilang si Robin mismo ang nagsulat ng bill, nag-sponsor nito bilang senador, at bumoto para maipasa ito habang nasa bilibid, hindi iyon ang sinasabi ng public record. At ito rin ang nilinaw ni Mariel sa kanyang bagong video. Ayon sa kanyang paliwanag, hindi niya sinasabing literal na nakaupo si Robin sa Kongreso habang siya ay nasa bilibid. Ang gusto raw niyang ipunto ay ang karanasan ni Robin sa isang batas at kung paano nakaapekto ang kanyang kaso sa diskusyon tungkol sa batas. At mahalaga rito ang timeline. Ang kaso ni Robin Padilla ay nagsimula noong 1992 nang siya ay mahulihan ng firearms at ammunition. Ang Supreme Court decision noong March 12, 1997 ay nagdetalye ng kanyang kaso at ng kanyang conviction sa illegal possession of firearms and ammunition. Dahil dito, naging bahagi ng public discussion ang pangalan ni Robin kapag pinag-uusapan ng batas at ang pagbabago sa treatment ng illegal possession of firearms. Pero kailangan nating maging maingat. Ang RA 8294 ay isang batas na ipinasa ng Kongreso. Hindi ito literal na batas na isinulat o ipinasa mismo ni Robin Padilla bilang isang senador. At ito ang importanteng clarification na dapat maunawaan ng mga manonood. Pero siya po kasi yung case study niyan. Siya po kasi yung dahilan kaya nabuo yung pag-amend nung batas na yon, known as the Robin Padilla Law, ang RA 8294. Sa kanyang bagong video, ipinaliwanag ni Mariel na noong 2022, isa sa mga criticism kay Robin ay hindi raw siya qualified dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sinabi ni Mariel na gusto niyang ipaliwanag na may educational background naman si Robin at mayroon din siyang first-hand experience sa epekto ng batas. Pagkatapos, sinabi niyang noong tinatanong kung ano ang gagawin ni Robin bilang senador, ang trabaho ng senador ay gumawa ng batas. Dito niya ginamit ang kanyang dating statement tungkol sa panahon na nasa bilibid si Robin. Ayon sa bagong paliwanag ni Mariel, hindi niya ibig sabihin na literal na gumawa o nagpasa ng batas si Robin habang nakakulong. Ang punto raw niya ay ang naging karanasan ni Robin sa isang issue na may kaugnayan sa batas. At dahil doon, sinabi niyang ang kanyang original statement ay kinuha ng literal. Sa kanyang caption, binigyang diin niya na hindi niya ibig sabihin na literal na umupo si Robin sa Kongreso, nag-author ng bill at bumoto para maipasa ito. At dito natin makikita kung bakit napakahalaga ng context. Pero bakit may mga taong hindi pa rin kumbinsido? Ito ang bahagi na hindi natin dapat baliwalain. Kahit may clarification na, may mga taong maaring magsabing, kung iyon talaga ang ibig mong sabihin, bakit ganoon ang pagkakasabi noong 2022? At valid na tanong iyon. Dahil sa public communication, lalo na kapag political qualifications ang pinag-uusapan, napakahalaga ng precision. Kapag sinabi mong nakapagpasa ng batas, natural na ang unang maiisip ng tao ay legislative action. Kaya maaaring sabihin ng critics, mas malinaw sana kung sinabi na lamang na ang karanasan ni Robin ay may kaugnayan sa isang batas o naging bahagi ng public discussion tungkol dito. Sa kabilang banda, maaari ring sabihin ng supporters ni Mariel, hindi naman lahat ng sinabi sa isang personal vlog ay kailangang basahin na parang legal document. Maaaring conversational ang language, maaaring hyperbole, maaaring shorthand para sa mas mahabang explanation. At iyon ang dahilan kung bakit hindi simpleng black and white ang issue. Isa sa pinakamalaking lesson dito ay kung paano gumagana ang social media. Noong 2022,
Maaaring ibang audience ang nakakita sa video. Pero noong 2026, ibang generation ng social media users ang nakakita. At kapag ang clip ay pinutol mula sa original context, nagiging mas dramatic ang dating. Halimbawa, maririnig lamang ng isang viewer. Si Robin noong nasa bilibid, nakapagpasa ng batas at tapos na. Hindi na niya maririnig ang buong explanation. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan bago iyon. Hindi niya alam kung ano ang political context. At hindi niya alam kung paano ipinaliwanag ni Mariel ang statement makalipas ang ilang taon. Kaya mabilis magkaroon ng judgment. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang buong video at hindi lamang ang viral clip. At dito pumasok si Claudine Barreto. Habang umiikot ang issue, nagkaroon din ito ng dagdag na showbiz angle nang magpakita ng suporta si Claudine Barreto kay Mariel. Iniulat na ibinahagi ni Claudine ang content na may kaugnayan sa issue at naglagay ng mensaheng true bilang pagpapakita ng suporta kay Mariel. At dito naging mas interesting ang story dahil hindi na lamang ito tungkol sa isang lumang video. Nagkaroon na rin ng reaction mula sa ibang personalidad. Pero tandaan natin, ang pagsuporta ng isang celebrity kay Mariel ay isang opinyon o personal na expression of support. Hindi iyon sa sarili nito ang nagpapatunay kung tama o mali ang legal interpretation ng isang statement. At mahalagang panatilihin natin ang distinction na iyan. Mariel, I am many things but I am not a liar. Sa kanyang clarification, naging personal na rin ang tono ni Mariel. Sa pagtatapos ng kanyang video, sinabi niya, "Ako, I am many things but I am not a liar." Malinaw na hindi lamang niya gustong ipaliwanag ang technical side ng issue. Gusto rin niyang ipagtanggol ang kanyang credibility. Dahil kapag ang isang tao ay tinawag na sinungaling dahil sa isang statement, ibang level na iyon ng criticism. Hindi na lamang pinag-uusapan kung tama o mali ang wording. Ang pinag-uusapan na ay ang character ng taong nagsalita. Kaya understandable kung bakit pinili ni Mariel na personal na maglabas ng clarification. At sa halip na hayaan lamang ang lumang video na magsalita para sa kanya, siya mismo ang nagbigay ng bagong context. Mga ka-showbiz, ito ang gusto kong bigyang diin. May dalawang magkaibang tanong dito. Una, ano ang sinabi ni Mariel noong 2022? At pangalawa, ano ang ibig niyang sabihin ayon sa kanyang 2026 clarification? Ang unang tanong ay relatively straightforward. May video, may statement. Makikita natin kung ano ang sinabi. Ang pangalawang tanong naman ay tungkol sa kanyang intent. At para malaman iyon, kailangan nating pakinggan ang kanyang sariling explanation. Hindi natin maaaring basta sabihin, ganito talaga ang ibig niyang sabihin. Dahil ang tanging taong makakapagsabi kung ano ang intensyon niya noong 2022 ay siya mismo. Maaari nating suriin ang wording. Maaari nating ikumpara sa facts. Maaari nating sabihin kung malinaw o nakakalito ang statement, pero hindi nating dapat imbentuhin ang intensyon niya. Kung aalisin natin muna ang showbiz drama, ano ang facts na malinaw? Una, si Robin Padilla ay nagkaroon ng criminal case involving illegal possession of firearms and ammunition. Ikalawa, may Supreme Court decision noong 1997 na tumalakay sa kanyang kaso. Ikatlo, ang Republic Act numero 8294 ay isang batas na naipasa noong 1997. At ikaapat, si Robin ay hindi pa senador noong panahon ng kanyang pagkakakulong. Ang controversy ay lumitaw dahil sa paraan ng pagkakasabi ni Mariel noong 2022 at sa kung paano ito muling naintindihan ng publiko nang mag-resurface ang video. Iyan ang pinakamahalagang distinction. Hindi rin dapat magkaroon ng false claim na Robin Padilla Law lang. May mga online posts na maaaring tumawag dito na Robin Padilla Law. Pero kailangan nating maging maingat sa terminology. Hindi ibig sabihin ng pagkakaroon ng nickname o association sa isang tao na siya ang literal na author ng batas. Ang isang batas ay dumadaan sa constitutional legislative process. May mga mambabatas na nagfa-file ng bills, may committee process, may debates,
may voting, at kapag naaprubahan at naging batas, mayroon itong Official Republic Act number. Kaya mas ligtas at mas tama na sabihin, RA 8294 became associated in public discussions with Robin Padilla because of the circumstances surrounding his case. Hindi natin dapat sabihin na si Robin ang gumawa at nagpasa ng RA 8294. Magkaibang-magkaiba ang dalawang statement. Bakit mahalaga ang timeline? Isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang timeline ay para hindi tayo malito. Si Robin ay naaresto at nakasuhan noong 1992. Ang Supreme Court decision na tumalakay sa kanyang kaso ay noong 1997 at ang RA 8294 ay naging batas noong 1997. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang statement na si Robin noong nasa bilibid nakapagpasa ng batas, hindi natin maaaring alisin ang historical timeline. Kailangan nating tingnan kung ano ang nangyari bago ang batas, ano ang nangyari habang pending ang kanyang case, at ano ang nangyari nang maipasa ang batas. Ang timeline ang tumutulong para maunawaan natin kung ano ang posibleng tinutukoy ni Mariel nang sabihin niyang may connection ang karanasan ni Robin sa batas. Showbiz issue ba ito o political issue? Interesting din ang tanong na ito. Sa unang tingin, showbiz controversy ito. Mariel Padilla, Robin Padilla, Claudine Barreto. Viral video, social media reactions. Pero kapag sinuri mo ng mabuti, may political dimension din ito. Dahil ang original video ay ginawa noong senatorial campaign ni Robin. Ang pinag-uusapan noon ay ang kanyang qualifications para maging senador. At kapag qualifications for public office ang pinag-uusapan, hindi na lamang ito simpleng celebrity gossip. May public interest component na. Kaya dapat mas maingat tayo sa facts. Hindi sapat na sabihin, viral kasi. Kailangan nating sabihin ano ang documented, ano ang sinabi ng tao, ano ang interpretation, at ano ang hindi pa nating dapat i-claim. Ang pinakamalaking aral sa controversy. Para sa akin, may isang malaking lesson ang issue na ito. Context matters. Isang sentence lamang ang maaaring magmukhang ibang-iba kapag inalis sa isang buong conversation. At sa panahon ngayon na halos lahat ay pwedeng maging viral clip, napakadaling mangyari iyon. Pero may second lesson din. Words matter. Kung ang statement ay maaaring ma-misinterpret, lalo na kapag tungkol sa batas at qualifications ng isang public official, mas magandang maging precise. Hindi natin kailangang piliin kung sino ang winner sa issue. Maaari nating sabihin, may original statement, may criticism, may clarification, at may iba't ibang interpretation. Iyon ang mas responsible na paraan ng pagtalakay sa controversy. So, nagsinungaling ba si Mariel? Ito ang tanong na malamang ay nasa isip ng maraming viewers. At ang sagot natin ay, hindi natin dapat basta lagyan ng label na sinungaling ang isang tao dahil lamang sa isang statement na naging kontrobersyal. Ang maaari nating suriin ay kung ang statement ay accurate, malinaw, at consistent sa available facts. Sa kasong ito, mismong si Mariel ang nagsabing hindi niya literal na ibig sabihin na si Robin ay naging senador o legislator habang nakakulong. Ang kanyang explanation ay tungkol sa connection ng experience ni Robin sa issue ng batas. Kung tatanggapin ng isang viewer ang explanation na iyon, nasa kanya iyon. Kung sa tingin naman ng isang viewer ay hindi sapat ang clarification, karapatan din niyang magkaroon ng ganoong opinyon. Ang mahalaga ay hindi tayo magdagdag ng claims na hindi sinabi o hindi napatunayan. At dito nagiging interesting ang reaksyon ng publiko. May mga taong mabilis magalit, may mga taong mabilis mag-defend, may mga taong nagsasabing context matters, may iba naman facts matter, at ang totoo, parehong mahalaga. Kailangan natin ng context para maintindihan ang intention. Pero kailangan din natin ng facts para hindi tayo makagawa ng maling conclusion. Kaya kung ikaw ang nanonood ngayon at gusto mong bumuo ng sariling opinyon, pinakamaganda ay tingnan mo ang dalawang bagay, ang original video at ang bagong clarification ni Mariel. Huwag lamang ang screenshot, huwag lamang ang headline, huwag lamang ang reaksyon ng ibang tao. Dahil minsan, ang pinakaimportanteng bahagi ng isang controversy ay ang part na hindi nagiging viral.
Ang tanong ngayon, matatapos na ba ang issue? Mahuhulaan natin na hindi agad. Dahil kapag social media controversy, maaaring matapos ang isang issue sa mainstream news pero patuloy pa rin itong pag-uusapan online. May bagong reaction, may bagong post, may bagong comment, may bagong video response. At maaaring may iba pang celebrity na magbigay ng opinyon. Pero sa ngayon, ang pinakamahalagang bagong development ay malinaw. Naglabas si Mariel ng clarification tungkol sa lumang statement at iyon ang dapat nating isama sa anumang discussion tungkol sa issue. Hindi lamang ang lumang clip, hindi lamang ang criticism, kundi pati ang sagot ng taong mismong nagsalita. Mga ka-showbiz, kung susumahin natin ang buong controversy, noong 2022, habang ipinagtatanggol ni Mariel Padilla ang qualifications ni Robin Padilla para sa Senado, sinabi niya na noong nasa bilibid pa si Robin ay nakapagpasa ng batas na ito. Makalipas ang ilang taon, muling kumalat ang video. Nagkaroon ng backlash at maraming tanong tungkol sa accuracy at meaning ng statement. Dahil dito, naglabas si Mariel ng bagong video upang ipaliwanag ang kanyang ibig sabihin. Nilinaw niya na hindi niya sinasabing literal na naging senador o legislator si Robin habang nakakulong at hindi niya ibig sabihin na siya mismo ang umupo sa Kongreso para gumawa at bumoto sa batas. Sa halip, ayon sa kanyang paliwanag, tinutukoy niya ang koneksyon ng karanasan ni Robin sa issue na nauugnay sa RA 8294. At habang nagpapatuloy ang diskusyon, nagpakita rin ng suporta si Claudine Barreto kay Mariel. Kaya sa huli, ang controversy ay hindi lamang tungkol sa isang lumang video. Tungkol din ito sa kung paano tayo kumukuha ng impormasyon sa social media. Kung paano ang isang statement mula sa nakaraan ay maaaring magkaroon ng panibagong buhay makalipas ang ilang taon. At kung paano mahalagang pakinggan ang buong context bago tayo gumawa ng final judgment. Mga ka-showbiz, kayo naman ang magsabi. Sa tingin ninyo, sapat ba ang clarification ni Mariel Padilla? O sa tingin ninyo, masyado talagang misleading ang original statement niya noong 2022? At higit sa lahat, sa mga ganitong viral old videos, dapat ba nating tingnan muna ang buong context bago tayo humusga? Comment down below dahil gusto kong malaman ang inyong opinion. Pero tandaan natin, opinion is opinion, facts are facts. At ang isang viral clip ay hindi palaging buong kwento. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng showbiz news analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong trending issues sa Philippine showbiz. Maraming salamat sa panonood. Ako ang inyong kasama sa paghimay ng mga kwentong pinag-uusapan online. Hanggang sa susunod na showbiz update. At tandaan, bago maniwala sa viral, alamin muna ang buong kwento.